Dumalo na sa 120 ang nasawi sa lalawigan ng Cebu dahil sa Bagyong Tino. At sa ilang bahagi ng Talisay, halos wala nang natira sa mga bahay sa tabing ilog. Sa Liloan, nasa bubong pa rin ang ilang residente. At mula sa Cebu City, saksi live si Emil Sumangi. Emil? Gustuhin man ng mga kababayan nating naapektuhan ng pagbaka na makarecover, nananatili pa ring hadlang ang problema sa kuryente, tubig at iba pa. Narito ang aking report. Emergency, please guys! Naiyak na lang ang ilang residente nang malubog sa baha ang unang palapag ng kanilang bahay sa Liloan, Cebu. Kuha ito sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino roon noong Martes. Ang mga residente sa Barangay Kutkot nagsiakyat na sa kanilang mga bubong dahil sa lalim ng tubig. Naglutangan ang mga gamit tulad ng aquarium na pilit isinasalba ng may-ari. Rumagasa ang baha ng umapaw ang Kutkot River na sumira sa katabing dike. Malalim din ang tubig sa labas ng subdivision, gaya sa gasolinahan kung saan umakyat sa tanker ang isang empleyado para mailigtas ang sarili. Inakyat niya rin doon ang kanyang pamilya, kabilang ang mga bata. Umakyat kami sa tanker, mga ganito na sir yung tubig kasi galing kami sa opisina. Ang kanyang mister, inabot ng tubig sa daan kaya't kumapit sa signage para hindi anurin. Saan kayo lumambitin nun, sir? Turo mo nga sa akin. Sige, halika, samahan mo ko. Yan sir. Ay kita Dito po. mura sir. Dito po. Ay kita mura sa kasi dito sir. Wala ka talo. Ganito ako sir. Paghupa ng tubig, naiwang balot ng putik ang mga kalsada at kabahayan. Animoy pinagpatong-patong na laruan naman ang mga inanod na sasakyan. 2 araw na ang lumipas pero bakas pa rin ang pinsala ng bagyo rito sa Liloan. Nagkalat ang mga debris ng mga nawasak na bahay. Nakahambalang pa rin ang mga nabuwal na puno at tumaob na sasakyan. Kita rin ang pinsala sa bumigay na dike. May mga hindi pa rin nakabababa mula sa bubong. Ba't hindi ko kayo bumababa? Wala nang tubig pang hugas ng paa. Ipinakita ng mga residente ang loob ng kanilang bahay. Tapos TV. Ayun o yung linya. Oo, yung TV. Ito po yung linya ng tubig, mga Yan, kapuso. yan, linya ng Ayan tubig. o. Pero higit sa pinsala sa ari-arian, doble ang dagok para sa mga namatayan ng kaanak. Tulad ni Criza, na nakaligtas man, naulila naman sa mister at 3 anak na edad, 1, 3 at 8. Nasawi rin dahil sa bagyo ang kanyang ama at pamangkin. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Nung na-rescue na kami, may nagsabi na may mga nakita doon. Nakita dito. Pumunta kami, naghanap. Kasabay ng pagluluksa ang pag-aalala sa nawawala niyang ina, tiyakin at 2 pamangkin. Hindi namin pa alam paano magsimula. Wala ng bahay, wala lahat. Wala pamilya. Sana may magpadala ng crane para mahukay kasi marami pang natabunan. Kanina, patuloy pa rin ang search and retrieval ng mga otoridad. Kasama po natin ngayon ang mga taga-Philippine Air Force. Ipe-penetrate nila itong subdivision na ito sa Liloan sa pagbabaka sakali na meron pang pwedeng mailigtas, maisalba mula ho sa area na lubos na naapektuhan ng biglaang pagtaas ng tubig. Hirap pa rin ang mga rescuer na galugarin ang lugar dahil hindi pa cleared ang mga kalsada. Sa isa pang subdivision, binalikan ng pamilya Borges ang kanilang aso na naiwan sa bubong sa kasagsagan ng bagyo. Nakatalik dyan sa yung tubig, nandito na. Mga kapuso, bukod sa kuryente, tubig, pagkain at damit, isa po sa mga ipinapanawagan pa ng mga residente ng subdivision na ito sa Liloan, Cebu. Ang sanay makapasok na ang ayuda. Pero meron hong problema
dahil nakabara pa rin ang mga bihikulo sa papasukan ng mga sasakyang may dala ng tulong. Kaya isa ko sa mga gusto nilang mangyari rin sana ang maagang at mas mabilis na responde ng mga tow companies para maklear na ang kalsada papasok sa sentro ng residential area. Sa lungsod naman ng Talisay, halos nabura na sa mapa ang mga bahay sa gilid ng ilog sa barangay Dumlog dahil sa Bagyong Tino. Wala nang mapakinabangan mula sa mga bahay at ari-ariang inanod ng baha. Wala ring naisalbang gamit ang karamihan sa mga apektadong residente na nananatili muna sa gymnasium ng Barangay Hall at Health Center ng Barangay Dumlog. Pero hindi rin mailatag ang mga tent dahil puno ng putik ang sahig. Ang iba, naglatag muna ng sapin sa bleachers para may mahigaan. Sa Mandaue City, kung saan 12 na ang naitalang nasawi, bakas din ang naiwang pinsala ng bagyo. Kabilang sa apektado ang mga driver at konduktor ng 2 bus na nalubog sa baha. Ang Samoa na unta nga, bisag gamay nga ka ng ayuda lang, hinabang ba, kay kami, di may makapasalig nga makabihay mi dayon, kay tungod po na sa pagtinabangay, pag ayuan ng mga sakyan na namo diha, malimpyuhan, nga makadagan mi. Sa Cebu City, nakukay na ang bangkay ng 2 sa 4 na magkakaanak na natabunan ng landslide sa barangay Sapang Dako. Patuloy ang search and retrieval operation sa 2 biktima. Nagsagawa na rin ng clearing operation ang mga tauhan ng Coast Guard sa mga naiwang basura at debris sa palengke ng Consolacion, Cebu. Puspusan din ang search, rescue at retrieval operation sa iba pang lugar sa Cebu. Nagsasagawa rin ng clearing operation para maalis ang mga umambalang sa daan. Patuloy rin ang pamamahagi ng tulong para sa mga nasalanta. Ang ilang pribadong ospital sa lalawigan nag-aalok na rin ng libreng konsultasyon para sa mga nasalanta at binaha. Pia, ang pondo naman na nirelease ng Office of the President, inaasahan ng mga kababayan nating naapektuhan na makakatulong sa kanila at madarama nila sa lalong madaling panahon. Live mula rito sa Cebu City, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.